What's up mga idol? Sa video na to ay maggawa tayo ng cellphone na nalublob po sa dagat. Ang model po nito ay Samsung A5 III. At marami pong nagsabi dito na ang cellphone na to ay waterproof. Ayan mga idol, so ayan nung binuksan ko po yung takip. Ayan, kung napapansin nyo po, napuno na po ng kalawang, pati yung pinakalikod niya. Ayan, meron na po siyang mga puti-puti. Ibig sabihin sa dagat nga po ito nabasa. Ayan, kung napapansin nyo po, nag-asin-asin na po siya. Ayan po, kung napapansin nyo po mga idol, nakikita po ang mga puti-puti na naiwan. So, bakat po yan ng basa or dagat. Ganun po talaga mga idol. Alat po kasi yan, kaya hindi po yan natatanggal basta-basta. At ayan mga idol, namatay din daw po ito. Una, buhay pa ito. Nung chinards po ito ay natuluyan. Hindi na po siya nagpa-power. Nag-short na po ang loob nito. Ayan mga idol, buksan po natin. Sana magawa po ito para matuwa naman ang may-ari. Dahil hulugan pa daw ito mga idol, hindi pa daw ito natapos hanggang ngayon. Kaya sobrang nag-alala talaga ang may-ari nito kung maayos pa ba o hindi. Kung napapansin niyo mga idol, nag-green-green na po talaga. Pati yung frame ng LCD sa mga gilid-gilid. Ayan, kung napapansin niyo, nandyan po naka-stack ang mga tubig nga nagpuputi-puti. Kaya una mga idol, pagkasin natin yung screw. Mag-shoutout po tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan na nga mga idol, dito pa lang sa speaker, nung tinanggal natin ay dami na pong kalawang, lalo na po kaya dito mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po, pati po yung flex charging board ng connected doon sa charging flex papunta sa LCD ay kung napapansin nyo po, puro kalawang na po itong mga idol noong dumating po dito. At grabe, ayan mga idol, may chance pa kaya itong maayos na dagat po ang nakabasa. At sana mga idol, hindi po umabot sa motherboard ang problema nito para magawa naman ng paraan. Kasi mga idol, kung umabot po sa motherboard ang nasira dito, ay possible na mas malaki po ang magagastos ng may-ari. Kaya, ayan mga idol, kung napapansin nyo, yung pinaka-flex talaga ay kinain na po ng kalawang. Grabe po talaga ang dagat mga idol, kaya iwas-iwas po, lalo na sa mga nagsabing waterproof po ang mga ganitong unit. Huwag nyo pong basta-basta ilubog sa dagat. Pwede naman siguro ilubog mga idol, pero seconds lang. Huwag nyo pong paabutin ng 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Kaya possible talaga na magkaganito yan. Ayan, kung napapansin nyo mga lods, ang pinaka-charging board ay talagang puro kalawang na. Pati yung pinaka-flex ng LCD, main flex lahat. At sana mga idol, hindi po ito umabot sa motherboard. Ayan mga idol, tanggalin natin yung board. At kung napapansin nyo po, meron pong kalawang sa mga itaas. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, ayan, yung salpakan po banda baba sa LCD ay possible na doon ito pumasok sa charging board. Kaya ang nangyari mga idol, pati po ang power flex, kinalawang na. Mayroon na pong green-green. Ayan, ito po yung natamaan mga idol. Pinaka speaker, charging flex, doon po tumama lahat ang pinakabasa. Kaya ayan mga idol, iwas-iwas talaga mabasa ang yung cellphone or iwasan nyo ilubog ang mga waterproof na cellphone. Hindi po talaga 100% na hindi mapapasukan. At ayan mga idol, ang ginawa ko po dito una, tinester ko po yung motherboard. Kapag grounded po ito, ay ibig sabihin malala na po ang damage. So ayan mga idol, kung napapansin nyo po, wala pong palo ang isa. So isa lang po ang pumalo. So ibig sabihin, malaki po ang chance na maayos ito dahil parang hindi po ito umabot sa pinaka motherboard. Una mga idol, tanggalin po natin yung mga kamera at linisan po natin ang board, tanggalin po natin ang kalawang at possible na mabuhay po ito. Dahil wala pong grounded ang motherboard. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo, yung taas mo ay mayroong mga kalawang-kalawang na sunog-sunog ng konti. At ayan, gumamit po ako dito ng lacquer thinner. Ayan mga idol, so budburan natin yan at linisan natin, brasan natin yan. Pag nagsitanggalan na po ang mga kalawang nito ay maaring mabuhay po ang pinaka motherboard. At ang napiktuhan dito mga idol, yung kanina lang na nasunog doon sa baba. At possible mga idol, yung pinaka LCD nito ay madadamay. So ganoon po yan mga idol, kapag nababasa po ang cellphone ninyo, hindi man ang board ang matatamaan, madalas po ang unang matamaan yung pinaka charging flex, charging board, or yung pinaka LCD niya mismo. Dahil kapag meron pong laman ang battery mga idol, matik po yan, susunugin po niya lahat ng merong connection, lalo na yung mga flex. Ayun mga idol, kung napapansin niyo po yan, yung charging board ay talagang pinakakalawang na po ang nangyari. Pati yung flex niya ay doon po tumama ang pinakabasa. Maring dyan dumaan ang tubig mga idol. Ayan, kung napapansin niyo, yung charging flex ay corroded na talaga. Kahit brasan mo po ang pinaka mga kalawang niya mga idol ay hindi talaga natatanggal dahil nasunog na po talaga yan. Kinain na po ng kalawang. At ito po yung speaker niya mga lods, kung napapansin niyo po, namuti na rin po siya. So, ayan, testiran muna din natin yan bago natin isalpak doon sa mamaya para ma-check natin kung gumagana pa ba ito. Ayan. So, kapag pumalo po ang tester mga idol, kabilaan po ang palo niyan. Ayan, kung napapansin niyo po, pumapalo po siya. So, ibig sabihin, good pa ang speaker. So, hindi po natamaan mga idol. So, kinalawang lang talaga siya dahil
sa pagkakabasa niya. So ayan mga idol, linisan natin yan. At ito, pati po itong pinagsasalpakan ng mga screw niya, ay grabe, kinalawang na rin. Nagi-green-green na talaga siya. Nandyan po yung mga tubig na na-stack. So lagpas buwan na po ito mga idol bago ko po ito ginawa. Kasi nung dumating po ito, grabe na po ang kalawang. Hindi ko po ito ginalaw dahil pinaalam ko muna sa may-ari na sobrang dami po talaga ang natamaan. Ayan, kung napapansin mga idol, itong charging flex, charging board, ay hindi na talaga ito mapapakinabangan pa. Kailangan na rin yan dyan mga idol, papalitan na. Ayan, kung napapansin nyo po, nung inano po natin sa tweezer, ayan, kunting kalog lang natin or kunting galaw lang natin ay nagsitanggalan na po yung mga paa. Kailangan na po talaga siyang palitan mga idol, yung tinatawag po yan na charging flex. Connected po yan sa display. Ayan mga lods, ang una ko pong ginawa dito, binilhan ko po siya, inudiran ko po ng charging flex at pinaka charging board. Ayan, ito po yung bagong nabili natin mga idol. Ito po yung una kong in-order dito mga idol. Una, dahil possible na okay pa ang LCD nito at ang natamaan ay yung pinaka flex lang at yung pinaka charging board. At ayan mga idol, subukan po natin kung sana okay pa po ang kanyang LCD dahil kapag sira din po ang LCD, mas malaki po ang gagastusin. Ganun po talaga yan mga idol, kapag nababasa po ang inyong cellphone, ang una rin pong matamaan dyan ay yung pinaka display ng LCD. Kapag AMOLED po mga idol, kunting basa lang po yan or magkabagsak lang ay magba-blackout po yan kahit wala pong basag. Ayan mga idol, grabe po, malalaman po natin kung good po ang LCD. Ayan, i-testing po natin sa bagong flex at charging board. Yung nasunog mga idol, yung charging flex at pinaka-charging board. Ayan, testing natin mga idol, sana okay po ang LCD para hindi mas malala ang gagastusin dito. At sana hindi rin po damage ang motherboard dahil kapag damage po ito mga idol ay para ka nang bumili ng bagong cellphone kapag magawa ito. Ayan, subukan po natin i-charge. Ayan mga idol, hindi po talaga siya nagcha-charge. Pero nagba-vibrate po siya mga idol. So, chinarge ko po ito sa loob ng isang oras mga idol ay hindi talaga siya nagdi-display. Ayan, kung napapansin nyo po siya, meron naman pong vibrate. Pero wala talaga siyang makikitang display. Nagcha-charge na po ang unit niya pero wala pong makikitang display. At ayan mga idol, so possible nito na may damage or may tama talaga ang pinaka-LCD. Kaya iwas-iwas mga idol, lalo na kung nabasa, dapat ipaayos nyo po kagad. At ayan mga idol, after 1 week, dumating po ang isa nating order na LCD. Ayan, yung Samsung E5 III. So, nag-usap po kami nito mga idol at ang sabi ko may tama talaga ang LCD kasi nagbabibrate na. Pero ngayon mga idol, testing po natin kung talagang sa LCD po ang may tama. Ayan, brand new LCD po yun mga idol. Sobrang kinis po niyan. With frame na po ang binili natin with fingerprint. At ayan mga idol, so itest na po natin. So, kapag mag-display po ito sa new LCD mga idol, ay sigurado ako na malaki talaga ang magagastos ng may-ari. Kaya tips mga idol, kung meron po kayong nabasa talaga na cellphone, ipaayos nyo kaagad kasi possible yan kapag hindi nyo po ipaayusan at matagalan po bago nyo ipaayos ay madadamage po talaga ang screen yan dahil kakalawangin na po yan mga idol, kakainin na po ng kalawang ang mga connection niya. Pati yung flex sa ilalim mga idol ay talagang kakalawagin na. At ayun mga idol, itesting po natin. So gamit po natin yung bagong LCD, bagong flex at bagong charging board. So ayun mga idol, so i-connect natin at i-charge po natin dito sa bagong LCD na nito po ang bagong charging board at kapag mag-display ito mga idol ay possible na okay na ito at may tama ang LCD talaga. Ayan mga idol, tingnan po natin kapag mag-display. Ayan, gumana pa po siya mga idol. Buti na lang hindi po natamaan ang pinaka motherboard. So possible mga idol, ang pinaka may tama talaga nito ay yung charging flex, LCD at charging board. Yun lang po ang natamaan. Pero nilinis po natin yan mga lods kasi may mga kalawang na rin. At tingnan po natin kapag mag-touch po siya kasi isa din po sa dahilan kung bakit hindi na-touch ang cellphone ay kalawangin na po ang koneksyon ng LCD. Ayan, doon sa motherboard. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, nagta-touch pa po siya, normal po siya. So, ayan. So, ibig sabihin mga idol, tatlo po ang tama ng cellphone niya. Una, charging board, charging flex, at pinaka LCD. Ito po yung huli natin in order mga idol bago natin gagalawin sana ang board. Kasi kung nagkataon na hindi pa rin ito nabuhay mga idol, saka po natin gagalawin ang motherboard. So ganun po mag-troubleshoot ng mga nababasang cellphone. Huwag niyo po agad-agad i-troubleshoot or titirahin ang motherboard. I-test niyo muna sa mga flex mga idol, lalo na kung napapansin niyo po, yung pinakababa talaga niya ay talagang namuti na talaga dahil sa kalawang. So ayan mga lods, ang gagawin po natin ito, ilipat na po natin. Ito po yung tama mga idol, isa, dalawa, at pangatlo po yung pinaka-LCD. So ilipat din po natin ang battery nito mga idol. At napakaswerte ng may-ari nito mga idol dahil hulugan pa lang ito. At kung hindi po ito naayos mga idol ay mas kamot talaga sa ulo dahil huhulugan mo ang cellphone pero hindi mo na nagagamit. Ayun mga idol, tanggalin natin yan yung vibrate. So earpiece speaker po yan mga idol. So pag tawag po yan marinig ka. At ayun mga idol, una ilipat muna natin to mga idol dito sa bagong frame. Kasi yun po yung mga idol, kapag nagpalit po kayo ng LCD with frame, ilipat nyo po talaga lahat po ng laman galing doon sa original na LCD. So ayun mga idol, una nilipat ko dito ay charging board at yung fingerprint. Ayan, pinalit ko na yung fingerprint.
At yung pinaka-speaker mga idol, air speaker po yan sa earpiece. So, tingnan po natin mamaya mga idol kung gumana ba ang fingerprint ng cellphone na to at gumana pa rin ba lahat ng function, camera, speaker, at iba pa, wifi. So, tingnan po natin mamaya mga idol kung nag-normal ba ito. So, panoorin nyo po ang dulo ng video nito kung talagang nag-normal na po ito. So, ayan, nilipat natin lahat mga idol. Ang camera, board. So, ayan, yan po yung inuna natin kasi yan po yung madali po ilipat. Ayan, antenna naman ang sunod nating ilipat. Antenna po yan ng signal mga idol. So, kailangan malipat nyo po yan dahil kapag hindi po yan nalipat ay no service na po ang kalalabasan ng inyong cellphone. So, dalawang antenna po yan mga idol. Ayan. So, salpak natin at ayan mga idol, huli po natin nilagay mga idol ay yung pinaka-battery. So, tanggalin na po natin. So, ang gamit ko po dito pagtanggal mga idol ay lacquer thinner. So, itabi muna natin yung LCD baka matamaan ng thinner. So, iwas-iwas mga idol. So, maglagay lang po kayo ng thinner kapag sira po ang LCD. Huwag niyo pong damihan mga idol kasi minsan pumapasok po yan sa ilalim. So ayan, alog-alogin nyo lang ng konti. So ayan, pag pumasok na po sa gitna, ang thinner ay madali na po yan matanggal. Ayan mga idol, konting kimbot lang, tanggal na siya kaagad. Ayan, so mas bisa po ang lacquer thinner mga idol, madali po siya makatanggal ng dikit. Ayan, initan mo natin konti mga idol kasi lagyan natin ng adhesive kasi pag basa po yan ay hindi po didikit ang adhesive. Ayan, at mag-apply po tayo ng double adhesive mga idol para iwas galaw-galaw ang battery kapag nakasalpak na or mababagsak-bagsak at hindi mapuputol ang pinaka-flex. And mga idol, isalpak mo natin yung battery at ayan. So, napaka-logic lang po ng paggawa natin mga idol at sana good pa ito lahat. At i-check natin mamaya mga idol ang camera, speaker, mouthpiece at pinaka-wifi kung talagang gumana na. Ayan. So, isalpak natin yung mga flex na pinalitan natin mga idol. Ito po yung una, LCD, ang pinalit natin, flex at pinaka charging board. Ayan, salpak natin lahat mga idol at abangan nyo talaga mga idol kung nagawa po ito. Grabe. Pag nabasa po talaga ng dagat ng inyong cellphone mga idol at kailangan nyo talaga yan ipaayos. Huwag nyo pong paabutin ng araw, buwan or linggo bago nyo ipaayos dahil kapag tumagal po yan mga idol lalo na kung dagat ay talagang kakainin na po ng kalawang ang mga parts sa loob. Kagaya nito mga idol. Kung noong pag-test natin ng LCD, charging board at flex at hindi gumana, ay possible na may tama rin ang board. Mas malaki na po ang gagastusin. At sigurado ako mga idol ay hindi na po ito gagastusan kung may tama pa ang board. Kaya mga idol, tips ko sa inyo, kapag nabasa po ang inyong cellphone lalo na kung dagat, oras pa lang mga idol ay dalhin nyo agad sa paggawa. Huwag nyo na pong paabutin ng oras or buwan, araw or linggo. Kasi kung kagaya nito mga idol ay marami na pong papalitan. So kung nagkataon pa nga idol, kung bumigay pa talaga ang motherboard nito ay talagang 10,000 na ang gagastusin ng may-ari dito. At buti na lang mga idol, yung tatlong parts lang po ang na nagkaroon ng problema na palitan natin. At mga idol, ang flex po pala dito ay hindi ko na po pinabayaran. Ang pinabayaran ko lang po pala dito mga idol ay yung LCD at yung pinaka charging board. So ayun mga idol, nag-apply po ako ng guma at dinikitan ko po yung likod niya kasi natatanggal-tanggal na po ito at pag umangat pa ito mga idol ay pwedeng mapasukan ulit ng tubig. Ayun mga idol, so i-charge ko muna siya at kargahan po natin at magbabalik po tayo sa loob ng 1 oras at pakargahan po na natin ang kanyang battery. At ayan mga idol, after tomorrow ko na po ito tinanggal ang guma at ayan mga idol. So, tanggalin na po natin ang guma at i-check mo natin lahat ng function kung gumana pa ba ito ng normal. Ayan mga idol, so napaka-satisfied ang gawa nito mga idol. Panoorin nyo po ang dulo ng video. At ayan mga idol, ito po yung hitsura ng LCD with frame. Sobrang kinis po nito mga idol at meron din po itong plastic sa taas. So, hindi ko muna tinanggal mga idol ang mga plastic dahil po meron pa po itong 1 week or 2 weeks or 1 month warranty ang mga napalit natin mga idol. Basta wag lang po tanggalin ang plastic sa LCD at yung plastic sa mga gilid-gilid dahil yan po yung pinaka-warranty natin. Kapag nagasgas po yan ay mawalan po tayo ng warranty. And mga idol, linisan muna natin. At grabe mga idol, i-check po natin lahat yung function niya, yung fingerprint, camera, ayan. So, meron pong plastic mga idol, so hindi ko muna yan alisin. So, sobrang kinis po nito mga idol, wala po talagang kagagas-gas-gas. At napaka-soft touch po ang screen. At dahil binigay po sa atin ang password mga idol, ayan, i-check po natin lahat ng function niya. So, una kong chinek dito mga idol ay yung camera, ayan. So, yung camera niya mga idol ay wala rin pong pagbabago. Sobrang linaw pa rin ng camera. Ayan, kung napapansin nyo mga lods, sobrang linaw niya, wala pong pagbabago. At pati po yung harap niya mga idol ay gumana din. Ayan, kung napapansin nyo po, so malinaw na malinaw pa rin po ang camera. So, meron po yan plastic mga idol. So, ayan, nag-check natin ang camera, normal. At chinek ko rin po yung pinaka-speaker mga idol para satisfied. Kasi nakalawang na po kanina. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, malakas pa rin ang tunog, walang pagbabago dahil nalinis na po natin lahat. So, libre po ang linis ito mga idol at yung pinaka
flex po na kinabit natin. Ang pinabayaran ko lang dito mga idol ay yung pinaka charging board at LCD. Ayan, kasi kung pababayaran ko pa yung flex mga idol ay maawa na talaga tayo sa customer. Dahil hulugan pa ito mga idol at sana hindi na po ito basahin ng may-ari. At sa mga nanonood ng video na ito mga idol, ang pinaka tips ko lang po sa mga nanonood ng video, huwag nyo pong hayaan na mabasa o ilubog ang mga waterproof ninyo. Huwag po kayo magtiwala basta-basta mga idol, kasi kung gagawin nyo po yan at pwede kayong matulad nito. Ayan mga idol, normal po ang charging. Ayan. At yung pinaka touch niya mga idol ay tinesting ko rin. Ayan. Sa pag-test po ng LCD, dial nyo lang po yun mga idol. Ayan. So malalaman po nyo po kung good na good ang screen. So kung gusto nyo rin po bumili ng may unit, ayan, i-dial nyo lang po yun mga idol. Kasi minsan meron pong mga cellphone na bagong bili ay hindi po magta-touch. So ayan mga idol, pati po yung pinaka fingerprint mga idol, dahil brand new LCD po ito mga idol, subukan po natin ang fingerprint kapag gumana. Ayan. So ayan, iset po natin mga lods. So fingerprint. Kapag gumana ito mga idol ay ibig sabihin 100% original po ang LCD na napalit natin. At grabe mga idol, sobrang nagpasalamat ang may-ari nito. Kahapon ko po ito pinadala mga idol at ngayon dumating po sa kanya at nagpasalamat po talaga siya dahil naayos po ito. Ayan mga idol, normal po ang pinaka fingerprint. Wala pong pagbabago. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, gagana siya kaagad. Ayan. So, test natin ulit. At ayan mga idol, 100% satisfied video. At ayan mga idol, sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema para makaiwas din kayo, lalo na kung nababasa. At sana suportahan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe mga idol. At ang plastic po pala mga idol, 3 days to 1 week o kahit lumagpas pa mga idol, basta nandyan po yung plastic ay meron pa po kayong warranty. At patapos na po tayo mga idol. Ito po yung pinalit natin, charging flex, charging board, at yung pinakamahal dito ang LCD. Maraming salamat po. See you on my next video.